Hi guys, Mira Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Two of Wands, the Seven of Swords, the Hangman. Okay, so base sa mga nakikita ko dito, parang merong isang manloloko. Ano na tipong parang hindi ko alam kung pinagplaplanuhan kanyang lokohin or lolokohin ka pa lang niya or niloko ka na niya. Okay, basta either of those. So, ang malala pa doon, parang hindi ka pa rin natatauhan or parang wala kang gagawin about it or wala kang ginawa kung past tense na. Okay? Parang nagbubulag-bulagan ka pa din sa tao na ito sa mga ginawa niya sa'yo. And then we have here the Three of Cups. So, pwedeng nagkaroon ng third party. Kung walang third party, maaaring magkaroon kasi nga parang pinagplaplanuhan nga niya eh. Okay? And then we have here the Justice card. Pero, okay. Huwag kang mag-alala. Makukuha mo yung justice. Okay? Especially kung ikaw yung original asawa, ganyan. Kung sino man yung third party, maaaring malaman mo, mabuking mo, ganyan. And, pwedeng mas piliin ka niya. Okay, lalo na kung kasal kayo. So, pwedeng, siguro meron tong pinag-iinteresan. Meron na tong nakakausap siguro. Pwedeng wala pang nangyayari sa kanilang dalawa. Pero ayun nga, ini-entertain niya na yung idea. Okay. Pero syempre, alam niyo naman, ang cheating, it starts with kahit sabihin natin hindi pa niya ginawa, parang since iniisip niya na, since pinagplaplanuhan niya na, para na rin ganun yun eh. Parang niloko ka na rin niya, di ba? Or kahit na nakikipag-usap pa lang siya, ganun na rin yun. Parang itinatago niya eh, na inililihim niya sa'yo. Tsaka may intention siya na lokohin ka niya. Parang ganyan. Okay? And then we have here, the Knight of Coins and the Eight of Swords. So, ang mangyayari dito is, pwedeng panghinaan ka ng loob sa kanya. Pwedeng kahit na ganun yung mangyayari or nangyari, hindi mo rin siya magawang iwanan kasi nga, pwedeng kasal na kayo, ganyan, or mahal na mahal mo talaga. Kaya ka nagbubulag-bulagan. And maaaring ikaw pa yung magpakita sa kanya ng mga bagay na tipong just to make him or her stay with you instead of the other way around. Imbes na sana ikaw yung suyu-suyuin niya para hindi mo siya iwanan, it's more of ikaw yung nanunuyo sa kanya para hindi kanya iwanan. Okay? And then we have here the Three of Coins and the Wheel of Fortune. Fortunately, yung pagtsatsaga mo na yan, yung pagiging manhid mo or martir mo, pwedeng magkaroon ng magandang kahihinatnan. Pwede siyang
cooperate sa'yo, pwede siyang makipag-ayos sa'yo, at pwedeng magbago ang takbo ng relasyon ninyong dalawa. Somehow siguro marirealize niya na mali talaga yung ginawa niya. Pwedeng magigilty siya, makukonsensya, ganyan. Kaya parang iiwasan niya rin, or pwedeng hindi niya ituloy siguro yung intention niya na lokohin ka. Pwede rin kasi na makikita niya na, ay, ang bait-bait sa akin nitong girlfriend ko, boyfriend ko. Bakit ko siya lolokohin? Okay? And then we have here the 9 of Wands. So, in a way, naprotektahan mo, kumbaga, naprotektahan nyo na hindi masira yung relationship ninyong dalawa. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, so let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Page of Swords, the 8 of Coins, the 9 of Coins. So, meron ditong air sign, Gemini, Libra, Aquarius na maaaring makipag-communicate sa inyo at makipag-ayos. Okay? Pwedeng single ngayon itong tao na ito. Pwedeng hindi specifically talaga na air sign siya, ano. It can just be yun yung pinakamalakas yung energy. Pwede rin na mas bata siguro sa inyo ito, or may pagka-immature pa. Okay? Pero if ever na talagang immature siya, maaaring hindi siya totally na mag-commit sa iyo. Okay? Pwedeng makikipag-ayos na, makikipagbate, but not totally be in a relationship with you. Okay? And then we have here, yun, 4 of Wands. So maybe, at first, parang ano siya, hesitant siya to commit. Okay? Maybe hindi pa siya ready to really be serious, ganyan. Pero nakikita ko dito, isa yun sa susubukan ninyong ayusin. Yung talagang maging kayo. Okay? Kasi dito parang nag-hesitate siya eh. Parang may wall, parang ayaw niyang ibigay lahat-lahat, parang ganun, parang ini-enjoy niya pa siguro yung pagiging single niya. Pero siguro sa pag-uusap ninyong dalawa, sa pag-aayos ninyo, pwedeng isa yun. Kumbaga sa bibigyan nyo ng focus. Okay? The commitment with each other. Okay? And then we have here the Death card. So, pwedeng magkaroon ng some kind of transformation sa inyong relationship, and maaaring maging seryoso talaga siya. Okay? Kumbaga from a page, naging king siya. Parang handa na siya for the responsibility, handa na siya to be serious, ganon, to give you the security that you needed. Okay, so, ang tawag nito, it can happen, pero wag mong i-expect na immediately. It will go through a process. Maaring mabagal, usad, pagong, pero at least, kumbaga, nagkakaroon ng mga pagbabago. And then we have here the 6 of Wands, and because of that, you will really feel na mahal ka niya. Okay? Na nabibigay niya sa iyo mga pangangailangan mo. Okay.
ito, Six of Wands is yung feel mo na ibibigay yung pagmamahal, oras, attention, ganyan. And then, Six of Coins is nakakapag-provide siya sa'yo. May give and take. Naibibigay niya yung mga pangangailangan mo, ganun. And then, we have here, the Six of Cups. So, ibig sabihin, yung reconciliation nyo na ito, yung reunion na ito, maaaring maging fruitful. Maaaring magkaroon ng magandang outcome. Okay? Na kung saan nagtutulungan kayong dalawa para mapabuti yung relationship ninyo sa isa't isa. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, we will see ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Maraming nahuhulog na cards. Masyadong malakas ang energy. Okay, let's see. Ano kaya yung pagdaraanan ng mga Capricorn? So, we have here the Five of Coins, the Strength card, and the Page of Coins. Okay. So, maaaring sa mga susunod na mga araw, makaramdam kayo ng kalungkutan. Pero ganun pa man, you are trying to be strong here. Okay, na sinasabi mo sa self mo na kaya natin to, who needs anybody, ganyan, onting, tiis lang, mawawala din tong kalungkutan na ito, ganyan, and then biglang may mag-reach out sa inyo, lalong-lalo na if you are dealing also with earth sign din, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwedeng hihingi ng patawad etong tao na to or susuyuin kanyang muli. And then we have here the Page of Swords. Pwede rin siya na air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Pwedeng mas bata sa inyo. So, parang pinagmamasdan ka nitong tao na ito, ini-stalk kanya, tinitingnan niya siguro kung ano nang nangyayari sa iyo, and maybe nakita niya na ay parang malungkot siya, parang hindi siya okay, ganyan. Kaya siguro out of curiosity or concern, pwedeng mag-reach out siya sa iyo para humingi nga ng sorry. And then we have here the Four of Wands. And then we have here the Six of Wands. At first, it might start off like nangangamusta lang or humihingi ng patawad. But eventually, pwedeng mararamdaman mo na dumadalas yung pagme-message niya sa'yo. At parang napapansin mo na mas sinusuyo ka niya. And probably mag-offer siya sa'yo na magkabalikan kayong dalawa. Okay? And then, sinabi ko na, Six of Cups, reconciliation, reunion, and then Two of Coins. Pero parang, nung i-offer niya sa'yo yun, parang nakapag-isip ka pa. Pwedeng nagdalawang isip ka. Okay? Parang tinitimbang mo na, babalikan ko ba? Or hindi. Okay? And then we have here the Seven of Coins. Parang pinagpapaliban mo yung pagdedesisyon. Parang you don't want to make the mistake, a mistake, or the same mistake again. So, tinitingnan mo talaga yung option mo, yung choices mo. You want to make the right or the wisest decision. Okay? And then we have here the Seven of Coins. So, hindi ka nagmamadali dito.
Hindi ka nagpapakarupok. You're taking your time. Okay? Kasi kung talagang serious siya, makakapag-antay siya. Hindi kanya ipe-pressure. Patuloy kumbaga na susuyuin kanya. Okay? And then we have here the 5 of Swords. Ayun nga lang, maaaring hindi nga siya makapag-antay. So, you know, sometimes, parang na-save ka kumbaga sa heartache. Huwag kang manghinayang na hindi mo siya sinagot agad. Huwag kang manghinayang na hindi mo siya binalikan agad. Kasi kumbaga nakita mo talaga yung totoo niyang kulay, pwedeng naging dishonest siya sa'yo, hindi siya naging totoo sa'yo, hindi siya nakapag-antay. So, ibig sabihin, hindi siya ganun ka-serious sa pakikipagbalikan or pakikipag-ayos sa iyo. Kasi kung talagang mahal ka niya, gusto ka niya, magtsatsaga siya na mag-antay hanggang ready ka na. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.